natin. Bubulok din, kain din ng isda. So ganyan na po kalalim. Grabe ano, ang lalim na nga. Yan. Ay ayan, isang magandang buhay. Ay naman ay sisilip dito sa ating project. Kahapon nahirapan sila sa naputol na kaya nila. Ayun laki mga farmer. Ang laking ipil-ipil. Tinabunan kasi ito eh. Ayan ang laki oh. Ano kaya yan, puputulin. Ang 3 oras titirahin yan. Nag-aasinta na po sila pala. Ayan dito. Ayan oh. Sana bagay next week maganda daw ang panahon. So maasintahan natin ito. Bibiro ko kanina, sabi ko lagyan ko na lang kaya ng tennis court ito. Malay mo, isa sa 3 maging tennis player. Kaya lang parang tingnan ko nga. Tingnan ko lang yung tawag dito. Titingnan ko yung sukat. Parang kaya naman ano. Tapos ayan Webes na naman pala. Puputol kami ni Kongkong ng mga kailangan putulin din. Ito dito. Kaya lang ayun, 2 oras na sa pigeon loop eh. Di pa lumalabas. Alam niya na yan eh. Pagka wala siyang gagawin, pupunta po doon. Maglilinis siya. At least may maintain naman yung loft natin. Tapos ayun, marami pa sana kami tingnan ko nga yung grabe ang hangin. Imagine niyo po doon sa Masinloc, 'di ba? Wala talagang magpapalaot, mga maliliit na fishermen, wala talaga. Nako, hirap dumaan dito Tayo dadaan dito. Ayan. Dahil palaka. Alam niyo yung mga palaka maliliit, pagka aalis din sa tubig yun eh. So dito daw may mga naligaw ng red tilapia. Patay tayo. May red tilapia na daw dito. Ang taas na ng tubig eh. Nasaan ba yung mga ko dito? Ayun, naandun yung aking Carabao manure. Plus dito meron din. So pakuha tayo. Silipin natin. Ang taas na pala ng tubig dito pagka naandito ka. Ano na yung isda? Ayun nga. Ayun ang tilapia, patay. Ayun na Allah, sige. Ayun dami. Paano kaya yan lumabas? Naandito. Mas gusto talaga nila mababaw. Ang dami. Ayan ayun. Lalim na. So kung susundin pa natin yung lalim, aabot po dito ang tubig. Dito hanggang dito. Sabagay ang tulay naman, tataas ang tulay. Taas po ang tulay. Tingnan nyo abot na. Ayan na. Ang papaya natin, bubulok din, kain din ng isda. So ganyan na po kalalim. Grabe ang lalim na nga. Ayan. Malalim na ng tubig, inabot na to Ganyan na kalalim ang tubig natin.
Tapos itong tatambakan, ayan na, patay na, inaabot na po ng tubig din. Tenga tayo tenga tayo. Bagay, pwede tayo magpababa ng tubig for the meantime. Kaya lang, hindi na po talaga mapapasok ito. Kung magpapatambak tayo, hindi na po mapapasok. Dahil ang lambot ng lupa. Taas na pala. Yun yung sinasabi ko. Kung susundin natin, puno talaga. Lalagpas tayo ng mga 2 dangkal pa dyan o 1 dangkal siguro. Lagpas dito. Ang tubig po ay parang hanggang dito, halos aabot po dito sa last hollow blocks. Yan, hollow block na yan, aabutin po yan. Ayun yung huling yung huling layer ng hollow blocks na yan, hanggang dyan po. Kasi ayun yung guhit, nakikita nyo yun sa malayo. Yung guhit na yun yung pinakamataas. Pero pwede naman natin buwasan yan. Yun naman ang maganda. Pwede natin hanggang dyan lang siguro, 1.5 dangkal lang. Babawasan natin yung overflow para hanggang doon na lang. Kasi lumalim naman po yung fish pond. Yan naman ang kinaganda, lumalim po. Pwede tayo hanggang dito na lang, hanggang dito. So halos lumalabi pala, aabot. Kasi tingnan nyo po, mayroon pa bang bakas ng lupa dito ng tubig sa fish pond pag punong puno. Ito yung bakas ayan hanggang dito. Ayan, hanggang dito yan, hanggang dito. Ito yung bakas ng punong-puno na fish pond, mga farmer, hanggang dito. So can you imagine hanggang dyan pa. Pero hindi naman inaabot laging ganon. Ano naman po yun, kumbaga yun naman ay pinaka, mostly ito po yung pinaka average nya. Ang daming ng palaka. Taas, lumalim na rin. Minsan kaya tayo, lumubog tayo dyan, kung gaano kalalim na. Nakarating na dito yung mga namatay na ayungin. So ayan, yan po yun. Taas red tilapia natin nasa labas na, patay tayo. Dito naman tayo. At bukas mga ka-farmer, kailangan namin, sira na naman yata, pumugak papayam ha? Bago ang spark plug niyan. Si Dexter ang niyan mukhang si Dex ata nagkasakit na naman sa bato Napasarap na naman ang bakasyon Malayo ang iniisip nitong mga ito Anong iniisip nyo dyan? Anong iniisip nyo? Ano lalagyan nyo pa ng asin. Ano yan Oo, para isara yung lupa Putol na pala yung ipil-ipil, ang laki Asinta na sila, 3 po silang nag-aasinta. Tubig na umaagos na. Tapos lang natin to, makakahinga-hinga na tayo. Yung kusina naman kasi naman yun, hindi naman ganun kalaki po ang gagastusin.
ito medyo magastos. So yung kusina unti-unti lang, ayos din natin yan. Ito yung hindi na nila ginagamitan yan, iniikot na lang doon, oh. Yung langka natin pala dito ko na ipatatanim, banda dito isang langka, kasi itong mga atis na to hindi naman po ito pang matagalan. Yung langka pang lifetime na yan, actually maba pa sa buhay natin yan pagka yan tuloy-tuloy. Dito siguro dito natin, kasi ito malapad pa yan, oh. Dito tayo, mami naliligaw na kakain eh. Alas 2, sir, mayroon pa. Sabi ko Sabado, Linggo. Ay, ganun ba? Patay tayo. So, nakita nyo naman po kung gaano kalalim na yung tubig. Pinag-iisipan ko kung magkakat tayo doon para hindi na po, siguro tataas pa lang yan. Pwede tayong magdagdag isang hollow blocks pa. Pwede na siguro, ano? Para hindi na po ganun kalalim, kasi para hindi na po umakyat dito yung tubig. Tinitingnan ko, pero kung let's say kaya din namang iakyat pa, why not, diba? Wala namang problema eh. Kaya hindi ko muna pinuputol. Bagay mabilis lang naman magbili ng detress na tubo lang naman po yun eh. So yun ang anuhin natin, babantayan natin. Kasi kung hindi natin puputulin, naabot dito ang tubig, siguro nasa mga kulang-kulang pang 28 to 30 inches ang itataas pa, hanggang doon naabot. Pero ito nakakulong naman, so wala namang problema. May pwedeng, ibig sabihin pwedeng pumasok ang isda dito, diba? Pagka punong-puno, kung punong-puno lang talaga mga farmer. Pero ang magiging lalim niyan, ang tansya ko, ang mag-average na lalim niyan, ang i-maintain natin is mga ganyan na lang, mataas ng konti dyan. Yun na po yung magiging maintaining ano natin, lalim ng fish pond natin. Grabe ang lakas ng hangin, para pong may bagyo. Bigla pong lumakas, kahapon di ganyan eh. Ayun, umulan ng kanina ng medyo anuhan, katamtaman, ulan talaga. Ano kaya natin maitatabo yung red tilapia, no? Enjoy sila, mas gusto nila yung mababaw kasi maliliit pa nga sila. Yun yung sinasabi ko, pag maliit po ang isda, mas gusto yung mababaw lang. Ganito kalalim siguro, hanggang tuhod. Anong bayabas to, Kong? Native? Dahil bunga, no? Native talaga to. Ha? Dahil pong bunga, oh. Kabataan ako, hintay-hintay ko yan. Yan nyo, share ko lang kung gaano karami yung bunga. Sagana tayo sa bayabas nito, vitamin Z. Ang daming vitamin Z niyan. Halos lahat meron, ha. Daming bunga ng bayabas. Ayun yung langka natin, oh. Ayan, matanim na yan. Ayaw na talagang umandar, patay tayo. So ayan po mga farmer ang ating munting vlog ngayon. Wala tayong market, wala tayong makapag-market. Pasensyahan nyo na at wala. Ito lang muna ang diskarte natin. Bukas abangan nyo sa ating vlog sa kabila. Kami po ay mag-aayos na ng garden. Ayan, oh, nag-aayos po kami. Kita ko lang, oh, ayan. Naglalagay po kami. Ito wala na. Ginibap ko na po yung dito. Hindi maganda. So, ayan. Ito po ay Carabao manure. Nagpadagdag ako kay Kongkong. Tapos pakita lang natin para baka hindi kayo nabibisita sa kabilang channel.
Ang ganda na po ng ating mga pechay. So ayan oh, inayos ko na po yan. Magpapalalim tayo ng konti. Natabunan ko dahil umaano na po, umaangat na. Baka magkandabali naman yung mga tangkay nila. Ayan oh, tingnan nyo. Kaya inaanuhan natin yan, inalagyan ng lupa. So bukas yan po yung mga gagawin ko. Lakas ng hangin, ito okay na oh, tingnan nyo. So hindi na masyadong di ba? Oh, ganyan. Oh, ganyan sila. So kakapal po yan. Sabihin nyo medyo makapal po talaga. Pero dadaanin natin sa foliar fertilizer. Tingnan natin kung mapapaganda po natin. Okay lang yan. Tapos ito, bok choy. Ready na po ito. Ayusin na lang to. Ganunin na lang. And then bok choy naman. So ayan ha. O yan, marami pong salamat mga ka-farm. Magandang buhay.